Teka, check ko lang tong kodigo ko. So, ito, pangalawang batch ng ano natin, testing natin. So, itong mga to, dumating to kasabay nung iba pang VFC natin. Kailan ba yun? Parang sa Friday. Parang, ano ba ngayon? Monday. So, nung Friday yata or Saturday. So, dumating to mga VFC na to. So, di naman nabago sa inyo to. Pero yun, ipakita ko lang ulit kasi bago yung ano niya, pricing niya rin. So, i-update ko lang kayo for the price. So, unahin na natin tong VFC, Umarex VFC na G19X. Yan, lapit mo konti, brother. Okay, so yan, 1:1 yan guys sa real steel. Kung naghahanap kayo ng realistic pistol, recommend ko sa inyo guys, go for VFC. Ayan, so markings, G19X, Glock markings. C19X crossover to ng 17 at saka 19. Ito yun, no. So yung grip niya nakuha niya dito, yung haba is nakuha dun sa 19. O yan, di ba? So yun, inaktol na natin. So ang available natin for this G19X is color tan. So metal yung slide niya, and then yung frame niya is polymer. So kung sa weight naman guys, magaan talaga siya, magaan. Or parang saktuhan lang, hindi siya kagaya ng ibang replica na mabigat. So ito, made talaga siya ni Glock. Ayan, officially licensed product ng Glock. And wala siyang wala siyang thread dun sa unahan. So yung sights niya, ayan. So white dot sights. Markings kompleto pati dun sa outer barrel. And then may under rail na rin siya for accessory attachment. And then magazine, compatible siya sa G17. So kasi nga yung length nga ng grip is from G17. And then magazine capacity is ilan ba sa VFC? 20 rounds na capacity na magazine. So sabi din dito yung smoother slide cycle and clicks and clack sounds. So totoo naman yun guys. Pagdating sa Umarex VFC guys, ayan, no, talagang maganda yung mga tunog niya. Pagdating sa recoil, yung recoil niya guys mabigat. Talagang kumbaga para ka naka CO2 ng SRC, ganun siya kabigat. And talagang ramdam mo talaga na yung unit is quality talaga. And then, ano pa ba nakalagay dito? So, naka-Glock style na sights. Ayan. So, metal yung slide catch and polymer magazine release. Ayan, ito yung release niya. And then, yung sa lock niya. So, nabanggit ko naman na kanina yung sa Glock logo. And then, yung grip niya is textured grip. Ayan, with Glock markings. So, this gun can be stripped down like the real steel. So, made by VFC. So, meron tayong tatlong klase ng gumagawa ng Glock or yung license ng Glock, si VFC, si GHK at saka si SRC ngayon. So, latest is SRC. Naglabas sila ng G17 MOS at saka G19 MOS na Gen 5. Okay, pero ito si VFC guys, matagal na. So, quality unit talaga. And then, ito pala yung serial number niya. Ito. Ayan. So, kasama dun sa box, ayan, para hindi maguluhan yung mga clients natin, ano ba yung makakasama sa box? So, manual lang, ayan. Walang kasamang kahit na ano, yun lang. So, yung Allen tools, wala na. Okay, kasi iba, naguguluhan. Bakit daw si ganito? May pero pag tinanong mo sa bansa, sa ibang bansa siguro may kasama silang ganon. Kumbaga, depende. Kaya nga may tinatawag tayo Asian release, ganito, release ni ganito, release ni ganyan. So, depende. Okay, so bago natin to i-test, punta muna tayo dito sa G17. So, ito yung G17 Gen 5 na G2. Yung may lumabas nito yung G1. So, yung parang yung flat lang yung yung slide. Ito, yung serration na yung unahan at saka dun sa likuran. Ayan, so, the same yung serial number niya nandyan. Metal slide, polymer yung frame, textured grip with Glock markings. Ayan, kompleto rin yung markings. Then, non-threaded yung outer barrel.
For the frame, yung frame niya guys, ayan, meron na rin siyang slot for attachment. Kung ano gusto niyo dyan i-attach, mapa flashlight, laser, pwede. So hindi lang kayo pwede magkabit ng tracer kasi nga walang thread yung outer barrel. So magazine capacity is 20 rounds din. Ayan. So yung nakalimutan ko kanina, base plate is with Glock markings. Okay? So punta naman tayo dun sa G19 Gen 4. Ito Gen 4. Ano bang kaibahan ng Gen 5 at saka Gen 4? For example, si Gen 5 na G19 at saka si Gen 4 na G19. So kaibahan nila yung appearance lang. So slight changes lang naman. Si Gen 5 medyo pa-boxy type yung itsura niya. Yung mga edges niya parang meron pang extra dito sa ganito. Pero overall guys, parang minsan di mo pansin eh. Kahit sa Gen 5 na, tsaka Gen 4 na Glock, kung talagang titingnan mo siya mabuti, yun yung diferensya niya, yung mga edges niya. Pero performance is the same. And then guys, ito Gen 4. Ayan, may markings. Grip niya medyo mas maiksi compared dun sa G17 at saka G19X. Meron na rin siyang under rail for attachment. Sights, ayan. Glock sights. Tingnan mo kahit yung mga sights, detailed yung markings. Serial number. And then yung tatak nila na officially licensed product ng Glock. Okay, so tetest na natin. So mag capacity, sorry pala. Nagkamali ako. Sa G19X at saka G17, 26 rounds sila. Ang 20 rounds pala is the G19. Buti na lang na pumasok sa isip ko. Kaya pala nagtataka ako bakit 20 rounds lang to. Pero usually, ang standard na capacity ng Airsoft Glock is around 26 rounds. And then yung mahaba is 50 rounds. Okay, so test natin to. Again, ito guys, Umarex G19 Gen 4. Quality. Mapapa-quality ka. Pag putok mo guys, sobrang tigas. Sobrang, alam mo yun, basta quality. Hindi guys, talagang quality talaga. Alam ng mga VFC yan guys, kahit yung mga VFC namin na rifle, makikita mo talaga na quality. Ayan, 326. Ayan. So, G19 Gen 4. 326 FPS out of the box. So, ito test natin. So, hindi naman sila nagkakalayo kasi hindi naman sobrang layo nung agwat or yung haba niya, hindi naman sobrang diferensya. So, siguro ito papalo lang to mga 340. Ilan? Mababa pa nga, di ba? So, nagkamali tayo dun. O yun, di ba? Sabi sa'yo eh. So, minsan talaga guys, yung una, ito yung unang putok talaga is medyo supot. Nangyayari yun kagaya nun, di ba? Adjust mo lang yung hop. So, para mag-ayos or mag-consistent siya dun sa unang putok. So, G17 Gen 5 na G2. So, price nito, alam ko ang price ko na rito is 10k na rin eh. So, ito 10k na rin. And then ito G19X. So, totoo lang ito yung pinaka-standout sa nila. Ganda talaga ng kulay ng G19X na DE. Ayan, 321. 319. So, hindi support. Okay, so G19X crossover ng G17 at saka G19. Okay, so ito, pag-usapan naman natin, onting lang tayo, briefing lang tayo kung ano yung mga expect natin sa unit. So ito, lapit bonte. Una, ito, meron to G19X. So nakita nyo naman, may takip siya. G17 guys, wala. Okay, so walang kasama yan ayan. So para lang din what to expect, alam nila. So ayan, ito rin walang kasama to Okay, so barrel, gumagalaw talaga to. Ito,
Hindi, sabihin ko na para ano. Alam niyo, expect nyo guys, gumagalaw talaga to. Normal yon. Hindi yung defect Ayan, normal yan. So, sa other Glocks, may nabibili tayong, or may pwede tayong i-upgrade na fixed barrel. Pwede yun. Pero dito sa ilalim nito, wala pa ako nakikita ang accessory na nilalabas para dito. So, ano pa ba? Yung magazine, lumalamig talaga yon. Okay? So, may cool down yan. Pagka lumamig yung magazine, kailangan mo siyang babalikin doon sa dating temperature or sa mainit na temp niya para mag-function siya ulit ng maayos. So, ano pa ba? So, kailangan mo lang i-lube ulit. Lube ulit. Kailangan mo din mag-lube. Okay, once in a while, kailangan mag-lube pag natutuyuan ng mga moving parts. So, yung pag-lube natin, guys, dito lang sa moving parts, wala tayong i-lube dun sa unit. Kasi, syempre, hindi rin okay na basa yung mga parts na yon. Okay? So, dun lang tayo sa small parts, sa moving parts mag-lube. And then, ano pa ba? So, yun lang. So, for inquiries, PM lang kayo sa page natin. And para sa mga bago namin subscriber, guys, follow kayo sa FB page namin, Mavs Hobby Shop. And kung may, sorry hindi ako nakakapag-order mo monitor yung comment section. Kasi nga sobrang dami na rin nagpi-PM. Doon kayo mag-PM sa Mavs Hobby Shop. And then personal account ko is Mavs Hub. Okay, so yon, update na lang tayo guys. Open kami Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m.